Ngayong Agosto, halos araw-araw nararanasan ang pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, kaugnay niyan, makakapanayam natin si Undersecretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary. Magandang umaga po, Ms. Susan, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Apo, Yusek, alin mga lugar po sa Visayas ang pinaka-apektado ng red at yellow alerts o yung pagnipis ng supply ng kuryente? Ang kabuuan pong mga isla natin na nakakabit sa grid ay apektado po ng ating red and yellow alert. Kung kinakailangan po tayo na magbawas ng konsumo, ito naman po ay ginagawang equal sa lahat. Pero ang pinakadulo po natin na island, dapat po natin ang pinakadulo po ng ating linya ay ang Panay Island, kung kaya kalimitan po sila po ang mas malaking epekto. Apo. So, hanggang kailan po nila maranasan itong red at yellow alerts, Yusek? Kami po yung umaasa na sa pagpasok ng linggong ito, kung hindi man po mawala na, ay mabawasan po yung ating mga red and yellow alert. Kasi inaasahan po natin na meron po tayong dalawang malaking planta na dapat po ay makabalik na sa serbisyo ng kuryente. Opo. Sa anunsyo po ng NGCP kahapon, 26 na planta ang palyado. Bakit po kaya umabot sa ganyan yung karami yung naka-forced outage na planta? Yung pong ating maraming mga planta, hindi naman po pare-parehas ang capacity niyan. Ang karamihan po dyan ay maliliit na capacity na magmumula po sa 2 megawatts hanggang umaabot po ng 30 megawatts. Ang ating pong malaking problema ay yung talagang malalaking planta na nasa 100 pataas ang capacity. Ang kadahilanan po nitong mga forced outages sa mga to ay dahilan na po sa kasalukuyang panahon natin. Unang-una po, yung ating po mga hydropower generation, bumaba po ang agos ng tubig kung kaya na-derate po yung kanilang capacity. Ang ating naman po mga biomass, marami po kasi tayong biomass project sa Visayas, hindi po sila makapagbigay din ng mahabang serbisyo ng kuryente dahil off-milling po ngayon kung kaya't wala po silang mga bagaso. Ang malaki po talaga nating naging problema ay ang pagpalya po at pag-i-extend ng outages nitong ating pong malalaking planta sa Visayas, particularly po yung nandun po sa Cebu. May balita ba kayo kung kailan po maaayos yung mga nasirang planta, Yusek? Sa 4 pong malaking planta na naka-outage po sa ngayon, inaasahan po sana natin na kahapon meron po makakabalik na isa, ngunit nakatanggap po kami ng information na kagabi na yun po ay i-extend. Pero amin pong inaasahan sa August 30, meron pong 169 megawatts na makakabalik sa serbisyo ng kuryente. At pagdating po ng September 7, makakabalik naman po yung ating isang planta na may 83 megawatts capacity. Pagdating po ng September 11, inaasahan din po natin na isa pang malaking planta ang makakabalik ng serbisyo. Ngunit bago po yan, tayo po ay nagtakda sa ating system operator sa NGCP na tanggapin po yung ating mga bagong battery energy storage system na pwede pong makatulong para mabawasan po yung ating mga yellow alert. Sa ngayon po, nagtetest po sila ng humigit kumulang 150 megawatts na battery energy storage facilities. Yusek, yung sinasabi ho na, totoo ba na yung isa daw sa nakaka-apekto sa red at yellow alerts ay yung limitadong supply ng kuryente na nakukuha mula sa Mindanao? Opo, tama po kayo kasi ang Visayas po ay umaasa ng hanggang 450 megawatts na daloy ng kuryente galing sa Mindanao. Datapwat, sa ngayon po ay panahon po ng pagme-maintenance ng ating mga planta na nasa Mindanao din po. Kung kaya sa halip po na 450 megawatts, umaabot lang po ng 250 ang pwede pong maitulong ng Mindanao sa Visayas. Sa kasalukuyan po, may 4 po na major plant sa Visayas na naka-maintenance outage. Sige. At maraming salamat po at i-update nyo na lang po kami kung sakasakali magiging maayos na yung supply ng kuryente natin dyan sa Visayas. Maraming salamat po, DOE Undersecretary Mario Marasigan. Isang magandang umaga po sa inyo.
Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at isang sana po ay mag-ingat tayo dahil patuloy pa rin po ang pagulan. Salamat po.